Alamin natin ang reaksyon ng ating PIDEA at makakausap po natin ngayong umagang ito ang kanilang hepe, si Director Aaron Aquino. Director, good morning. Magandang umaga sa iyo, Gan. Opo. Kumpirmado na po ba itong mga nabanggit po ng Pangulong Duterte? Dito ba binabagsak o transshipment lang po tayo? Well, tama ang ating presidente nung sinabi niyang pumapasok na yung Colombian drug cartel sa atin. Kasi based doon sa nakuha nating representative sample sa Matnog, Sorsogon noong 2018, lumalabas ito ay nagawa. Itong cocaine ito ay ginawa sa Colombia. Mm-hmm. So, ginagawa tayo either nga sabi ko, tatlong theoretic yan. Number one, yung transshipment point, ginagawang drug hub ang Pilipinas. Mm-hmm. Pangalawa, yung ating diversionary tactics na ginagawa ng mga drug syndicate. At yung pangatlo, ito kung naisakay nila ito sa mga speedboat nila at itong mga smuggler ay makikitang napipil nila na sila ay mahuhuli o masasabat ng mga otoridad. Ito'y tinatapon sa karagatan. And later on, nire-recover din naman ito, kaya lang, yun nga lang, hindi lahat nare-recover. So these are some theories na ina-asset ng PIDEA. Kung bakit nagkakaroon ng floating cocaine sa ating bansa. May merkado ho ba ng cocaine sa Pilipinas? Well, sa aming kasi, di ba, ang mahal ho nito kaya nga ang shabu, 4 months cocaine Tama po yun. Actually, walang market. Napakaliit lang. Walang market. 2 to 3% lang ang market ng cocaine. So, kaya nga naging isang prioridad natin is yung nagiging drug hub lang ang Pilipinas. Okay. And eventually, ilalabas din, after repacking, ilalabas din sa bansa ito, papuntang maybe China, Hong Kong, or somewhere dyan sa Australia. So dito na bagsakan ng Colombian drug cartel, pati Mexico? Maaari po yon, Igan, kasi nga sobrang lawak ng ating coastline, maraming mga mga island na hindi gwardyado, so nakakapasok sila talagang nahihirapan ang ating Navy at saka Coast Guard dahil sa kakulangan ng floating assets natin. Ito ho bang mga pinapakita nating natuklasan sa iba't ibang karagatan ng Pilipinas, bahagi lang po yan o yan na yun? Malamang bahagi lang ito. Okay. Mas meron pang yung nare-recover ng mga drug syndicate, sigurado mas malaki yon. So magtataka tayo kasi dahil sa atin lang bansa nangyari ito, nakipag-communicate kami sa iba-ibang bansa dito sa Asia, umaabot kami hanggang Colombia. At so far walang similar incident na nangyayari sa bansa nila, nagkakaroon ng floating cocaine. Sa Pilipinas lang meron yan. Okay. At mahigit 2 taon na itong kampanya natin kontra droga. Ito yung campaign promise po ni Pangulo. Kamusta na ho ang PIDEA? Tayo ba'y nagtatagumpay rito? Dahil, kabagay, araw-araw naman tayong nagbabalita ng inyong mga operasyon, Director. Yes, Igan, based sa ating mga arrest at saka mga operations naman natin, talagang nananalo sa gera ng illegal na droga. Maliban dyan, meron naman tayong survey sa lumabas sa SWS na kumukonte. 7 out of 10 Filipinos believe na kumukonte ng drug user sa ating bansa. So, it's just an indicator na we are winning the war on drugs. Pero sabi ng Pangulo, sa natitira niyang termino, Director Aquino, magiging mas madugo daw? Well, ang ibig sabihin nun, Igan, talaga mas madugo dahil mas maraming arrest, mas maraming operations. At maybe magiging harsh ang ating batas in the future na magkaroon ng death penalty. Yun ang sa tingin ko, ibig sabihin ng presidente natin. Usapin po natin ng publiko, ano mensahe nyo? Para, alam nyo, kasama natin sila sa paglaban dito, Director Tama yung Igan, hindi lang kami ang dapat lumaban dito. It should be a whole government approach. Dapat lahat sama-sama para maging maayos natin ang problema in the future. Maraming salamat po. Good morning. Salamat, Igan. Mabuhay po kayo. PIDEA Chief Director General Aaron Aquino.